Ano nga ulit mga minamahal yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte noong February 7? Kasi 'di ba na-impeach itong si Sara Duterte, I think February 5, 'di ba? Nung pinirmahan siya ng humigit kumulang, to be exact, 216 lawmakers sa House of Representatives. So inabutan ng 2 araw bago nagkomento itong si Sara Duterte at nanggaling din mismo sa kanyang bibig, yan ano yung sabi ni Sara Duterte? Mas masakit daw. Mas masakit pa daw ang maiwan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. So sa madaling sabi, yung damdamin niya, hindi naman daw siya nasasaktan kung na-impeach daw siya. Mas masakit pa nga daw yung mahiwalayan ni Jan Amores, Charis. Mas masakit pa nga daw mga minamahal ang maiwan ng boyfriend or girlfriend kaysa daw po ang ma-impeach sa House of Representatives. Akala ko ba hindi ka nasasaktan? Diba? Akala ko ba mas masakit sa'yo yung breakup kaysa sa impeachment? Bakit naman parang tila baga nagbago ang lahat, Vice President Sara Duterte, nung nag-file? Diba? Ayan petition for certiorari and prohibition. Itong grupo mo. Akala ko ba, makikita niyo yung papeles dyan. Diba? Akala ko ba mas masakit pa ang maiwan ng boyfriend or ng girlfriend? Diba yan yung sabi mo sa Duterte, mas masakit pa ang maiwan ng boyfriend or ng girlfriend. Bakit tila baga ngayon ay naghain kayo ng certiorari and prohibition sa Korte Suprema, di ba laban sa kinakaharap niya, ikaw mismo, na impeachment? Ba't naghain? Ano ibig sabihin nun? Gustong ipawalang visa yung impeachment. Akala ko ba hindi natatakot? Akala ko ba mas masakit pa yung break up? Ba't mo hinaharang yung impeachment sa inyo? Humingi pa ng temporary restraining order dahil naniniwala daw yung kampo ni Vice President Sara Duterte, mga minamahal, na illegal daw po ang pagka-impeach at hindi daw po naayon sa saligang batas yung naging yung impeachment laban dito kay Sara Duterte. Paano hindi naging legal sa batas? Dinaan ka sa due process. Di ba binutuhan ka? Ang kailangan nga lang na boto 102 pero umabot ng ilan? 215. Di ba? Kunyari hindi masakit, ganon. Nagpapanggap na lang na malakas, ganon ba? VP Sara Duterte. Or baka naman natatakot ka. Pwedeng ganon, pwedeng natatakot mga minamahal itong si Sara Duterte sa impeachment trial. Kasi nauna niya na nga sinabi na mukhang maalat siyang makadalo. Diba? Natatakot ba dahil mabubulgar yung ill-gotten wealth mo? Mabubulgar yung confidential funds and intel ninyo? Yung ginagawa nyong panloloko sa taong bayan? Yung ginawa mong threat, nagawa-gawa mo lang. Diba? Para masira yung reputation ng administration. Yun ba yun? Ay, mga minamahal. Kaya tama lang na may ilang abogado na nag-file ng petition for mandamus. 'Di ba? Para madaliin na itong impeachment na 'to. Madaliin na. 'Di ba? Bakit madaliin? Para mabigyan ka na agad ng boto. Agree ako kay Chis Escudero na kung pwede sa after na lang ng midterm election. Pero dahil nag-file itong si Sara Duterte, itong grupo ni Sara Duterte ng petition for prohibition, parang feeling ko natatakot na nangingirig, nangangatog, basta parang nasikmurahan sila sa sa impeachment. Kaya parang ngayon naging iba na yung kanilang mga kinikilos, kung ano-ano na yung ginagawa nilang way para harangin yung impeachment. Kaya sa aking nakikita, much better na madaliin na to. 'Di ba? Chis Escudero, kumilos ka na. May nagpetisyon na for mandamus, 'di ba? Yung ibang abogado para simulan na yung impeachment. Binibigyan na lamang po ng 10 araw, mga minamahal, itong Senado para magkomento dito nga po sa impeachment, 'di ba? Sa petition for mandamus na i-final, 'di ba?
ng mga iilang lawyers. Pero sa akin, sa nakikita ko, I think natatakot na mga minamahal. Itong si Sara Duterte, hindi na talaga yan maipagkaila na nandoon yung halo ng takot, bahid ng kaba dito nga po sa ating Vice President. Hindi niya na yan matatago. Halata na. Halatang natatakot na kasi allergy nga sa salitang transparency at accountability. 'Di ba? Sobrang allergic dyan si Vice President Sara Duterte. Well, mga minamahal, sa mga hindi nakakaalam, si BP na mismo yung nagsabi noon na much better daw po na ma-impeach siya. Kung i-impeach man siya, para harapin niya na lang yon sa impeachment court para nang sa gayon, doon daw po yung proper forum. Eh, ikaw na nga mismo nagsabi, harapin mo ang impeachment trial kasi yun yung proper forum. Kasi sinabi mo nga, iniipit, ginigipit yung mga trabahante mo. Ngayon naman na ikaw ay na-impeach, bakit parang ang alat mo dito sa impeachment court? 'Di ba? Parang hindi ka a-attend sa trial. Ano, natatakot? 'Di ba? Ang tapang magsabi na mas masakit pa maiwan ng boyfriend or girlfriend kaysa ma-impeach ng House of Representatives. Pero nag-file naman sila ng certiorari. 'Di ba? Para pigilin, harangin. 'Di ba? Ang impeachment laban sa kanya. Ano 'yun? Napakataas naman ng ng double standard ni Sara Duterte. Parang nilagnat nga dito, mga minamahal. Itong si VP Sara, parang nilagnat dito sa impeachment. Paano kasi mahalungkat lahat eh. Ayaw umaten kasi parang feeling niya mahalungkat yung ill-gotten wealth, 'di ba? Yung confidential funds, yung issue din kung totoo nga bang may nagbanta talaga sa kanya or gawa-gawa niya lang. 'Di ba? Ay, nako. Low-key lang itong si Sara Duterte, no? Low-key lang, no? Mga minamahal. Kayo, ano yung masasabi nyo dito? Feeling matapang lang, no? Kagaya din noon, madami din siyang sinasabi na itatapon niya daw yung bangkay ni FEM sa West Philippine Sea. Pero, hindi niya naman tinapon. Yung puro lang ba salita, kulang sa gawa, di ba dyan sila magaling eh. Yung puro lang gawa, puro lang pananakot, tas wala naman talaga. Eh, yan yung tatak ng Duterte. Well, kung si Digo nga, sabi nga ni Duterte noon, 3 to 6 months, mawawala yung droga, nawala pa. Nalinis ba ang bayan? Di ba wala? Ay, nako. Anyway, mga minamahal, yun po. Kayo, ano yung masasabi ninyo dito? Anyway, it's me again. Pengi lang po ako ng comments. Yan, mahalaga yung comments yung mga minamahal. Comments, likes, and share. Para maging updated kayo sa mga video na ipapalabas natin. Alright? Yun lamang po. Ingat mga kababayan.